Yun, syempre pagaling ka Insan Ian. Yan. Tinawagan tayo ni Insan Jamil dahil nga kailangan na ipakonfine si Insan Ian. At yun, nagko-call din pala sa akin kanina si Tita Janet. Pero hindi ko na sasagot kasi nga doon sa messenger ko yata tumatawag. Yun nga, buti na lang nakita ko yung message ni Insan Camille at saka ni Tito Haji. Yun, pinasusundo pala sa akin si Chacha, yung Tita Alicia namin na nasa San Simon, Pampanga. Ayan, sinundo na nga natin para siya raw yung magbabantay doon sa aming pinsan na si Ian, dahil siya rin naman yung simula bata Los Sanggol, si Tita Incha na rin talaga, Tita Chacha na rin talaga yun nag-aalaga dyan kahit ng mga nag-aaral at pumapasok si Insan Ian. At yun nga, nandito na tayo ron sa may San Simon, sa may bahay ng Tita Chacha. At pagkasakay ngay biyahe na kami agad-agad. Madali nga ako, baka ako makapunta tayo ng ulan, pero may mga dala naman ako sa kapote. Ha? Minsan doon sikat baka biglang sa paliwag ko ulan, pulo-pulo. Ang kagandahan naman dyan, medyo nakaka-relax din naman syempre yung biyahe dyan dahil hindi naman bako-bako, dahil wala naman tayo sa blank. Alam nyo na yun sa mga taga Bulacan dyan. Nakita nyo naman dyan sa San Simon, Pampanga, medyo may kagandahan do yung halos ang daan yan, at may kagandahan nga yung daan dyan, kaya hindi hassle puntahan yung Tita Chacha namin. Kaso nga lang may ginagawa rin tulay doon, kaya medyo pag truck ang dala ko, nagpupunta pa ako ron sa may San Simon, San Luis, sa San Luis pa ako dumadaan. At saka yan, nag-stop over na muna kami dahil pinagmimerienda ako doon sa kanila kape, medyo kainitan. Sabi ko doon na lang tayo magmerienda sa daan. At yan nga, nagtuhog-tuhog muna kami ng kung ano-ano lang dyan sa may paano na yata ito, patela payong na yata yan, isang mabilis lang yan. At saka yun nga, sa mga pinisan natin, syempre ingat na tayo sa ating mga kasalusugan dahil syempre hindi na tayo pabata. Kung maiwasan na natin talaga inom, sana rin syempre para sa sarili ko rin. Yung mahirap na rin talaga yung nagkakasakit tayo syempre, yung mga kapamilya rin natin nandiyan din naman syempre kahit pa paano nakaalalay din sa atin, pero kahit pa paano iba pa rin yung naiingatan natin yung ating mga kalusugan. At ito, malapit na yata kami sa tela payong na ito, pero ito nga ang kagandahan dito, napakaganda ng daan. At tinaray ko kanina magmabilis dyan, nakakatakot din pala kasi nga sa ganda ng daan maliwanag, malakas-lakas din ang hangin na nakakatakot. At yan si Chacha, isa rin ako sa naalagaan niya ng mga bata-bata. Kinukwento niya sa akin na isang experience niya nung bata-bata raw ako Tuwan-tuwa daw siya nung ako'y bata pa parang mga 1 years old, pinaglalaroan ko raw yung sarili kong dumi, tapos nagka-close open daw ako doon, parang ganun, basta ganyan. Syempre habang nagbabiyahe kami, nagkukwento-kwentuhan din kami ng kung ano-ano lang, dahil nga kahit pa paano tagal din namin hindi nakakasama dahil nga nasa San Simon, pero kahit pa paano naman nagkaka-chat-chat kami. At saka meron nga rito, muntik kala ko magbabarilan din kanina dyan, yung tumatakbo na yun, sasakyan kasi nila parang tinampal ng isang nakamotor o nasagi yung side mirror nila, kaso nga hindi na nila naabutan. At yan, parang yung mga taong taga-Baliwag naninibago pa rin sa stoplight natin dyan, pero yun yan, isang mabilis lang to. At yan, dinaan muna natin ng Tita Chacha natin dito sa Padre Pio dahil hindi pa siya nakakaraan dito, pero ang labas lang din naman yan dun sa may Santa Barbara. At yun nga, medyo hindi na rin siya pamilyar sa mga lugar dito sa Baliwag dahil nga syempre marami na rin mga establishment o marami na rin mga bahay na nabago rito dahil nga matagal-tagal na rin siya ron sa Pampanga. Parang kantali pa. Ayan nga kay Tito Charlie. At ito na nga, dumating na tayo ron sa may bahay ng
Tito Haji o yung pinakamatandang bahay na pinagawa na ngayon, pinaayos at maganda na. At konting kwento-kwentuhan, usap-usap lang dyan, nagpa siya na bumiyahe na. At ito na nga sa akin na ulit sumakay si Tita Chacha para masamahan sila Tita Janet at saka Insan Ian na masamahan doon sa Sagrada. Yan, basta pupunta tayo sa Sagrada mamaya. Isang mabilis na biyahe lang to dahil nga hindi na pinatatagal to. Medyo traffic talaga dyan sa may flyover, pero isang mabilis lang yan. At yun nga, si Tita Janet ang umaasikaso syempre sa mga kailangan asikasuhin dyan sa ospital dahil siya mas maalam at saka mas marami siya makakilala dyan na nakakasama niya na rin pala sa trabaho dito sa Baliwag sa munisipyo yata. At saka yun nga, thankful din tayo dahil sa pamilya natin meron tayong Tita Janet na nakakaalam sa mga bagay-bagay na ganyan. At ito yung para taga-extra niyan, kaibigan din ng Tita Janet. At yun, malaking bagay talaga sa pamilya ganyan. At kung hindi rin dahil kay Tita Chacha na ngayon naiiwanan doon, siya yung nagbabantay ngayong gabi ron. At bukas siguro dadalaw-dalaw na lang kami. Ito ang kinukuha na ng dugo si Insan Iya. At tinawag ako ni Tita Janet dyan, sabi parang video picturean natin o ganyan. Baby, pero masakit talaga yan pag kinukuha na ka ng dugo. Parang ako hindi pa ako nakukuha na ng dugo, parang natatakot ako ng dugo. Minsan ako parang magdodonate si Insan Uni, parang kinabahan yata ako, tumaas yung dugo ko, parang ganoon. Hindi ako nakuha na ng dugo. Parang kami dalawa ni Kuya Robert yun dati. Ayun, shoutout basta sa mga pinisa natin yan, ng kalusugan natin, ingatan natin. At ito nga, nagpabili ng spaghetti si Tita Janet, sinama ko na rin si Chacha, pero medyo maulan na lang, pero siya pinagkapote ko, syempre ayoko naman siya mabasang-basa. At tayo nabasa naman yung jacket natin, pero okay lang kahit paano, jacket lang naman yan natin. Nakuha ko na at makikita nyo nandun si Tita Chacha sa may labas, naghihintay na lang. At hindi ko na rin siya pinasakay muna sa akin dahil nga medyo mahaba yung pila, mababasa siya. Kaya sabi ko doon mo na lang ako hintayin, kaso hindi rin mawala pala sumilong. Nagpunta rin pala ron sa may dyan siya nagpunta, pero hindi naman siya mababasa dahil nga nakakapote siya. Pero yun nga, kahit pa paano experience nga to na nakasama namin na ganyan. Pati nga si Tita Janet, medyo gabi na umuwi kami, talagang malakas ang ulan kasi parang walang planong tumigil ang ulan, kaya gumagabi na, kaya sinugod na namin yung ulan nung pauwi kami dahil nga medyo gumagabi na, dahil may pasok pa rin si Tita Janet bukas. Ako naman meron din akong hakot bukas, kaya ayun, pinilit na rin namin umuwi para kahit papaano makapahinga-pahinga, lalo na si Tita Janet pagod na buong maghapon yun. At medyo syempre maaga rin, marami rin ayusin sa buhay yun. At ito na, nandito na kami sa may hospital. Diretso lang daw, tapos kaliwa. Dito, kaliwa. Sabi na ang kaliwa. Dito, mag-relax tayo. Huwag ka na naman mag-isip. Para mag-relax na isip mo. May paliguan. Selfie. Aga naman. Dapat puro gulay na lang.
Mamaya, bira ako magbabawi eh. Marami talaga yung mga red meat. Yung ID mo. Dito mo lang ka-register kasi hindi mo niregister pa sa mga sa Platelets ko po eh. Hindi mo rin ipapon. Nagpa-confine po muna ako, sinamahan po ako ng mga ng tita. Hindi pa ganun kagaganda mga camera kasi niya, pero yung At ito na nga yung sinugod naming ulan ni Tita Janet. Kahit pa paano talagang tsinaga na lang namin. Dahil nga medyo malakas talaga at mukhang walang plano tumigil. At nung nahihatid ko na siya, yan, nagpunta muna tayo sa karera, gasolinahan dahil may empty na yata ako. Nakalimutan ko pala magpagas kanina. Pero ayun nga, nagpatila na rin akong konti dyan. At pagkasabak natin, pagkagas natin, isang biyahe mabilisan to. Pero hindi, binagalan ko lang pala. Baka sabihin niya, nagmamabilis ako na madulas yung karsada. Basta lalo na maulan na ganyan, ingatan nyo rin yung sarili nyo. Huwag kayong magmamaangas, lalo na nagmamadali. Dahil makakarating naman tayo sa mga patutunguhan natin. Basta hinay-hinay lang. Yan. Ito naman kumbaga, kaya rin hindi na ako nagpatila, talagang walang planong tumila yung ulan, kaya tinuloy-tuloy ko na yung biyahe natin at mabagal lang yung pinabilis ko lang dito sa video. At yun, syempre sa mga pinisa natin dyan, uli paalala, ingatan na natin yung sarili natin dahil kahit papano na hindi na tayo na pabata dahil na-enjoy na rin naman natin yung mga shot puno nung araw, basta ingatan natin. Pero syempre yung mga hindi inaasahan, kagaya nga ng ganyan, yung mga dengue, hindi mo naman syempre kagustuhan yan, pero minsan talaga nagkakataon yung mga ganyan. Minsan sinuswerte tayo ang nadadapuan. Basta ingat tayo, yung kalusugan natin ingatan natin. At syempre salamat kay Tita Janet na nakasama kanina, kay Tita Chacha na sinundo pa natin sa Pampanga. At isang mabilisan lang to, pagdating ko sa bahay, nag-food trip ako ng masarap. Yun, maulan, kauwi lang natin. Pagaling ka, Insan Ian, kain muna tayo. Ito yung sabi kong masarap na ulam ngayong tag-ulan. Yan, San Marino to na patapos ko. Sayang marami akong sinain kasi naglilibre ng spaghetti ng Jollibee si Tita Janet kanina. Ang inano lang natin burger kasi nga madaming ganito sa bahay. Napakasarap kasi nitong parang sapsap na yan. Solid yan, saktong-sakto. Basa ka ngayong umulan, food tripin mo yan.